Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kabanata 11, talata 16 hanggang 22. Ang ebanghelyong ito ay tungkol sa isang binatang mayaman na nais sumunod kay Hesukristo. At sinabi ni Hesukristo kung nagagawa niya ang mga kautusan. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, igalang mo ang iyong ama at ina. At lahat ng utos na ito ay nilagom o naging buod nung sabihin ni Hesukristo, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. At totoo, lahat ng mga utos na ito, mula sa ika-4 na utos hanggang sa ika-10 utos, ay nabubuod o nalalagom dito sa talatang sinabi ni Hesukristo, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. At ilang ulit natin naririnig sa mga ebanghelyo na ang 10 utos ay binigyang diin ni Hesukristo sa 2 talata. Ibigin mo ang Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa at buo mong lakas. At ang ikalawa, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Ngunit sa ebanghelyo sa araw na ito, tila ba ang sinabi ni Hesukristo ay yung pangalawa lamang, yung pag-ibig sa kapwa tulad ng pag-ibig sa sarili. At ito lamang ang tinanong ni Hesukristo, nasan yung unang utos tungkol sa Diyos? Mahalin mo ang Diyos ng buo mong puso, buo mong kaluluwa at lakas. At ito'y nakapatungkol sa unang 3 utos sa 10 utos na naisulat sa mga bato tungkol sa pagmamahal sa Diyos. Bakit kaya itinago ni Hesukristo? Bakit hindi niya binanggit? Bakit ang binanggit niya lamang yung mga utos tungkol sa kapwa-tao? Sapagkat sa ebanghelyong ito, nais ipakita ni Hesukristo sa binatang mayaman kung nasaan ang kanyang puso. Kung nasaan o sino ang kanyang iniibig. Kaya naipakita ni Hesukristo ang laman ng puso ng binatang mayaman noong sinabi niya, kung gusto mong sumunod, ipagbili mo lahat ng iyong ari-arian at ibigay sa mahirap, saka ka sumunod sa akin. Pagkarintig nito, nalungkot ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Ang katotohanan, hindi siya nakasunod kay Hesukristo, ngunit nakita niya ang laman ng kanyang puso. Ang pagmamahal niya, ang pag-ibig niya, ang lakas niya, ang isip niya, ay hindi niya buong-buong na ibibigay sa Diyos. Sapagkat mas makapangyarihan ang kayamanan sa kanyang kalooban. Kaya siya umuwing malungkot, nakita niya na ang laman ng puso niya, ang iniibig niya ay kayamanan. At itong ebanghelyong ito ay para sa lahat. Tinutulungan tayo makita ang ating puso. Tinatanong tayo ng Diyos, sino ba ang totoo nating iniibig? Sapagkat kung sino ang totoo nating iniibig, siya ang ating susundan. Sinabi pa nga ni Hesukristo, kung nasaan ang ating kayamanan, nandoon ang ating puso. Kung ang kayamanan ng tao ay ang Diyos, ang kalangitan, nandoon ang puso ng tao. Ngunit kung ang kayamanan ng Diyos ay nasa sanlibutan, nasa mga material na kayamanan, andun ang puso ng tao. At paano ba natin masasabi na ang sinusundan natin ay kayamanan? Na ang minamahal ng tao ay kayamanan? Paano natin masasabi ito? Isang halimbawa upang mapatunayan natin kung nasaan ang puso natin ay kapag ang kayamanan na ang nagdidikta o nagsasabi sa atin kung kailan tayo matatakot o kung kailan tayo liligaya. Kapag ibinulong ng kayamanan sa ating isip, nauubos na ako, nauubos na ang pera mo, mangamba ka na, matakot ka na. Kapag tayo ay sumunod, ang Panginoon natin
ay ang kayamanan. Kapag sinabi ng kayamanan, nandito ako, marami ako ngayon, magalak ka, magdiwang. Ang puso natin ay nasa kayamanan. Kapag sinabi ng pera o ng kayamanan sa mag-asawa, mag-away na kayo dahil nauubos na ako. At kapag nag-away yung mag-asawa dahil wala na silang pera, yung kayamanan ng Panginoon, nandun ang puso ng tao. At maraming halimbawa patungkol dito. Kaya nga, kapag ang Diyos ay kayamanan, ang Diyos ay pera, ang tao ay mananatiling malungkot at bigo. At ito ang sinasabi ng ating ebanghelyo. At tayo ay tinutulungan ng ebanghelyo ngayon. Tignan ang ating puso. At totoo, humingi tayo ng lakas sa Diyos, ng lakas kay Jesucristo, na magkaroon ng pagmamahal ng buong isip, buong kaluluwa at buong lakas sa Diyos lamang. Kapag nangyari ito ay magpapatuloy at magkakaroon tayo ng pag-ibig at pagmamahal sa ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kaya nga sinabi ni Jesucristo, unahin muna ang paghahanap sa kaharian ng Diyos at ang lahat ng bagay ay idadagdag sa iyo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.